Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa bagong survey ng Social Weather Stations o SWS tungkol sa party list. Pero bagong lahat, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Ang SWS ay nagsagawa ng survey tungkol sa voter preference for party list mula April 11 hanggang April 15 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,800 na registered voters sa buong Pilipinas na may edad 18 pataas. 900 mula sa Luzon, 300 sa Metro Manila at 300 sa Visayas at 300 din sa Mindanao. Ang mga kasali sa survey ay tinanong ng ganito. Kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon, sino po ang pinakamalamang ninyong ibubuto bilang party list? Sa loob po ng envelope na ito ang inyong baluta para sa pagbuto sa party list. Sa party list po ay pwede kayong bumuto ng hanggang isa lamang. Paki-shade o itiman po ang oval na katabi ng pangalan ng mga tao na pinakamalamang ninyong ibubuto. Mga kaibigan, narito ang resulta ng nasabing survey ng SWS. Nangunguna ang 4Ps na merong nakuhang 8.08% mula sa mga kasali sa survey. Dahil dito, makakakuha ng 3 garantisadong pwesto sa House of Representatives ang 4Ps dahil sa pagkuha ng hindi bababa sa 6% ng mga boto para sa party list. Pangalawa, ang Duterte Youth na nakakuha ng 7.32% sa mga tinanong o kasali sa survey. Ang katumbas din ng nasabing porsyento ay 3 ring pwesto sa House of Representatives mula sa Duterte Youth dahil nakakuha rin ito ng at least 6%. Nasa pangatlong pwesto ang Asenso Pinoy dahil meron itong nakuhang 4.08%. 2 pwesto ang nakalaan sa Asenso Pinoy. Pang-apat ang ACT-CIS na may 3.55%. Nangangahulugan na may isang garantisadong pwesto ang ACT-CIS sa Kamara. Panglima ang FPG Panday Bayanihan na may nakuhang 3.52%. Katumbas din ito ng garantisadong isang representante sa Kamara. Panganim ang Tingog Party List sa nakuhang 3.02%. Nangangahulugan din na may isang garantisadong pwesto ang Tingog Party List. Nasa pang-7 position ang senior citizens dahil nakakuha ito ng 2.55%. Isa rin ang garantisadong pwesto ng senior citizens. Pang-8 ang Ako Bicol sa nakuhang 2.34%. Isa rin ang magiging representante ng Ako Bicol. Nasa ika-9 na pwesto ang Bicol Saro dahil ito ay may nakuhang 1.86%. Isa rin ang katumbas na pwesto. Nasa ika-10 pwesto ang 4K. Ang 4K ay nakakuha ng 1.80%. Meron din itong isang representante sa Kamara. Ang nasa ika-11 position ay Oswag Ilonggo. Meron itong 1.74%. Nasa 12 position ang Sibak. Ito ay may nakuhang 1.73%. Nasa 13th na place ang Sulid North Party dahil nakakuha ito ng 1.70%. Ang nasa ika-14 na pwesto ay ang TUCP. May nakuhang 1.51%. Ang 15th place ay napunta naman sa Nanay Party List. Ang Nanay ay may nakuhang
49%. Ang nasa ikalabing-anim na posisyon ay nakuha ng Alona Party List. Ito ay may 1.46%. Ang ikalabing-pitong pwesto ay nakuha ng United Senior Citizens. Ito ay may 1.34%. Ang ikalabing-walo na posisyon ay nakuha ng Co-op Natco. Ito ay may 1.15%. Ang ikalabing-siyam ay napunta naman sa Akbayan. Ang Akbayan ay may 1.13%. Sumunod sa Akbayan ay ang Babae Ako Party List. Ito ay nasa ika-20 na pwesto sa kanyang 1.07%. Meron ba kayong opinion, meron ba kayong pananaw o observation sa nasabing survey tungkol sa party list? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe. Bye-bye!